Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ng buong simbahan ang pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung bahagi ng ebanghelyo ni San Juan na kung saan nagkaharap ang dalawang hari. Si Pilato na hari ng kanya pong nasasakupan at ngayon ay kinukumpirma kay Jesus kung siya nga ba talaga ay tunay na hari. Kasi kung siya ay hari, ibig sabihin magkakaroon ng kalaban itong si Pilato. Kasi dapat, isa lang ang hari sa isang bansa, sa isang lupain. Kapag mayroong mga nagbabalak na maging hari o naghahari-harian, doon nagkakaroon ng paglalaban-laban, doon nagkakaroon ng kaguluhan. Kapag mayroong isa na ayaw magpasakop, kapag mayroong isa na gustong kilalanin na siya lang ang hari, mag-aaway-away. Yan sa bansa natin, natin alam, nag-aaway na, nagsasagutan na, kasi parehong gustong maging hari. Sa ebanghelyo muli, balik tayo, si Pilato, tinuturing na hari nung panahong iyon at isa lamang siya doon sa mga hari na itinilaga ng isang emperador para na kanya pong sinasakop ng mga bansa. So kung nasaan ngayon si Jesus, si Pilato ang hari. Pero kaharap niya ngayon ang isang hari. Hindi para sa lupa, kundi yung hari na doon sa langit iluluklok. Kaya hindi dapat matakot si Pilato kay Kristo na aagawan siya ng trono, na aagawan siya ng posisyon. Kaya kung maalala niyo po yung kwento nang ipinanganak si Jesus, mayroong isang natakot kasi ayon sa propesiya, mayroong ipapanganak na magiging hari. Kaya anong ginawa? Ipinapatay lahat ng mga isinilang nung panahong iyon. Kasi ayaw niyang mawalan siya ng posisyon, ayaw niya na mayroon pang ibang hari. Malinaw po ba? Yan. Kaya itinalaga ito ng simbahan na ipagdiwang natin para mapaalalahanan ang lahat ng mga taong namamayagpag noon
na gusto sila lahat, no, sa lahat ng aspeto, gustong matawag na sila ang hari. Pero habang sila ay nagpapakahari, lalo namang napapalayo ang mga tao sa Diyos. Kaya ibinalik ito o ipinapaalala at ipinagdiriwang natin para umuli, no, taon-taon mapaalalahanan tayo na si Kristo ang nag-iisang hari ng sanlibutan na dapat nating inikilala. Pero, kilalanin mo man siya o hindi bilang hari, siya pa rin ang haring iniluklok ng ating Panginoon. At siya pa rin ang naghahari sa mundong ito. Ngayon, kung titingnan din natin, kadalasan, kapag ang isang hari, no, sa imagination natin, ang isang hari, magharbo ang damit. Mayroon siyang gintong mga alahas, korona, singsing, lahat na nasa isang palasyo. Pero bakit si Kristo, isang hari, pero kung ituring natin sa pamantayan ng mundo, mahirap. Wala ngang pag-aari na maituturing. Kasi po, no, lahat naman ng naging hari, mamamatay. Lahat ng mga ari-arian, iniiwan at naiiwan. Minsan nga lang po, no, ang akala nila, madadala nila ito sa hukay, kaya kapag namatay, lahat ng ari-arian, inililibing din. Pero bakit si Kristo? Ano bang gustong sabihin nito sa atin? Kasi nga, doon sa kaharian sa langit, wala ka nang kailangan. Wala na. Naisip niyo po ba? Imagine niyo nga, lahat ng pinundar ninyo, lahat ng pinakaingat-ingatan ninyo, lahat yan may iwan. Kasi ang pinakamahalaga na lang ay yung makaharap natin ang ating Panginoon. Wala nang katumbas na kaligayahan, wala nang iba pa na hahanapin at kakailanganin doon sa langit. Talagang pwede naman sanang si Kristo, no, nung dinala dito sa mundo, pwedeng napakagarbo, pwede talagang mayroong palasyo, pero hindi nga kasi dito. At kailangan natin yung maunawaan, kailangan natin mabuksan ang ating mga isipan sa itinuturong ito, no, na siya rin mismo ang nagsasabi, doon sa tahanan ng aking Ama, doon sa langit, wala ka nang kailangan. Sapat na yung ikaw ay naroroon at nakikita mo ang mukha ng Diyos. Kaya kung dito pa lang, kung hindi mo siya kikilalanin bilang hari, hindi ka rin niya makikilala doon sa langit. Muli, kilalanin mo man o hindi, pero sana kilalanin mo si Kristo bilang hari ng iyong buhay, ng iyong pamilya. Kasi kung wala si Kristo bilang hari sa pamilya natin, wala tayong magandang buhay na mararanasan. Amen?